ang kwento ng buhay ng mag-asawa na kung saan ang bawat tagpo sa kwentong ito ay sadyang nakakaiyak, na kung saan yung babaeng asawa ay nagsisi ngunit huli na ang lahat. Kaya kung handa na kayo, umupo sa tabi at maghanda ng panyo dahil ang bawat tagpo sa kwentong ito ay sadyang nakakaiyak. Kaya simulan na natin at sabay-sabay natin itong panoorin. Nagsisi ako ngunit huli na ang lahat. Itatapon ko na sana ang lumang teddy bear na ibinigay sa akin ng ex-husband ko noong kami ay mag-boyfriend pa lamang, ngunit napaluhod ako sa iyak nang makita ko ang laman neto sa loob, isang liham at passbook. 7 taon kaming nagsama ni Michael at hindi nagkaanak. Sa simula, masaya. Pero nitong huli, naging impyerno ang buhay namin. Si Michael ay naging malamig, mainitin ang ulo, at laging pagod. Tuwing lalapit ako para yamakap, itutulak niya ako. Pagod ako, Jane, lagi niyang sinasabi. Bukod doon, naging sobrang kuripot niya. Ang sweldo niya bilang engineer ay hindi ko nakikita. Sabi niya, itinatabi niya, pero wala naman kaming naiipunder. Ang negosyo ko, isang maliit na restaurant, ay unti-unting nalulugi, sakto lang ang ibinibigay niya para sa araw-araw naming gastusin. Jane, magtabi ka lagi ng pera, huwag kang gumastos ng hindi kailangan, ang madalas niyang sermon. Dahil dito, napagod ako. Nakilala ko si Romel, isang binata, masayahin, at laging nandyan para sa akin. Hindi nagtagal, nag-file ako ng divorce annulment. Akala ko magagalit si Michael. Akala ko pipigilan niya ako o di kaya naman ay luluhod siya sa harap ko para magmakaawa. Pero nang ibigay ko ang papeles, tinitigan niya lang ako ng blanco. Okay, kung yan ang gusto mo, pipirma ako, sabi niya nang walang emosyon. Basta ang bahay, sayo na. Aalis ako bukas. Ganun lang kadali. Walang away. Walang paliwanagan. Umalis siya, dala lang ang isang malita. Pakiramdam ko, matagal na niya akong gustong iwan. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, malaya na ako sa asawang walang pakiramdam. 1 buwan matapos umalis si Michael, nagpa siya akong maglinis ng buong bahay namin dahil sa bahay ko na pinapauwi si Romel, kaya kailangan kong alisin ang lahat ng bakas ni Michael. Nilinis ko ang kwarto. Tinapon ko ang mga lumang damit na naiwan niya. At sa huli, nakita ko ang ibinigay niyang teddy bear sa akin noong mag-boyfriend pa lamang kami. Napakaluma na neto, may punit, madaming tahi at may amoy na din na hindi maganda. Ilang beses ko na siyang sinabihan na itapon ito, pero ayaw niya. Mahalaga ito sa akin, Jane. Sinasandalan ko ito at niyayakap para makatulog ako ng mahimbing, sabi niya noon. Nandidiring hinawakan ko ang teddy bear. Yuck! Ang baho, sabi ko. Itatapon na kita. Dadalhin ko sana sa basurahan sa labas, pero naisip kong labhan muna at ipapatahi na maayos para gawing display. Sayang din naman dahil maganda pa. Binuhat ko ang teddy bear. Pagkabuhat ko, may napansin akong kakaiba sa may bandang punit na bahagi, malapit sa may tahi na parang sinadyang buksan at tinahi ulit gamit ang kamay. At may nakapa akong matigas na bagay sa loob. Na-curious ako kung ano ang nasa loob, kumuha ako ng gunting. Hiniwa ko ang tahi. Bumuhos ang laman. Isang makapal na notebook, isang bank passbook, at sandamakmak na medical results. Nanghina ang tuhod ko. Umupo ako sa gilid ng kama at binuksan ang notebook. Ito ay diary ni Michael. Unang linggo ng January. Confirmed. Stage 4 glioblastoma, brain tumor. Sabi ng doktor, may first year na lang ako. Ang sakit ng ulo ko, parang banibiyak. Pero hindi ko pwedeng sabihin kay Jane. Bagsak ang negosyo niya. Kung malalaman niyang may sakit ako, ibebenta niya ang restaurant para ipagamot ako. Mauubos ang pera namin sa wala. Ayokong iwan siyang pulubi. Kalagitnaan ng Pebrero. Ang hirap magpanggap na masungit. Tuwing niyayakap niya ako, gusto ko siyang yakapin pabalik. Pero ang sakit ng katawan ko, hindi ko kaya. Kailangan kong iparamdam sa kanya na hindi ko na siya mahal. Para kapag nawala ako, hindi siya masyadong masaktan. Mas madaling mag-move on kapag galit ka sa taong nang iwan sayo. June 8 ng kasalukuyang taon. Nag-o-overtime ako kahit nahihilo pa ako. Kailangan kung makaipon. Hindi para sa akin, kundi para sa utang ni Jane sa bangko. Malapit na nilang rimatahin ang restaurant niya. Iniipon ko ang bawat sentimo dito sa passbook. Kapag namatay ako, ito ang magsasalba sa kanya. August 14, araw na tinanggap ko ang divorce letter. Binigay niya ang papeles. Hihiwalayan na niya ako. Ang sakit, Jane. Sobrang sakit. Pero tinanggap ko. Ito ang pinakamagandang regalo ko sa'yo, ang kalayaan mo. At least, kapag namatay ako next month, hindi mo na kailangang makita ang paghihirap ko. Maging masaya ka sana kay Romel. Binitawan ko ang diary. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang passbook. Nakapangalan ito sa akin, Jane Amano.
Balance, 11,000,000 pesos. At ang huling papel, isang sulat na nakaipit. Jane, kung nababasa mo ito, ibig sabihin tinapon mo na ang teddy bear na ibinigay ko sa'yo noong mag-boyfriend pa lamang tayo. Okay lang. Ibig sabihin, naka-move on ka na. Ang perang nasa passbook ay para sa restaurant mo. Bayaran mo ang utang mo. Ayusin mo ang buhay mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Masaya ako na minahal kita. Ang teddy bear na ito ang naging sandalan at kayakap ko tuwing umiiyak ako sa sakit para hindi mo marinig. Ngayon, wala na ang sakit. Mahal na mahal kita. Paalam. Hindi. Sigaw ko. Ang sigaw ko ay umalangaw-ngaw sa buong bahay. Humagulgol ako habang yakap-yakap ang lumang teddy bear. Ang teddy bear na pinandidirian kong hinawakan kanina ay puno pala ng luha at sakripisyo ng asawa ko. Ang pagiging malambing niya, ang pagiging kuripot niya, ang pagtanggi niya sa yakap ko, lahat yun ay proteksyon para sa akin. Tiniis niyang mamatay ng mag-isa at kamuhian ko, para lang masiguro na may kinabukasan ako. Tumakbo ako palabas. Tinawagan ko ang mga kaibigan niya. Tinawagan ko ang pamilya niya. Nasaan si Michael? Sigaw ko sa telepono. Jane. Sagot ng nanay niya, umiiyak. Wala na siya, Jane. Kaninang umaga lang, binawian na siya ng buhay sa hospital. Hinihintay ka niya, pero sabi niya huwag ka nang istorbohin dahil masaya ka na. Bumagsak ako sa kalsada. Huli na ako. Dali-dali akong pumunta sa burol niya. Pagkakita ko sa kanya sa kabaong, payat na payat ang mukha, at halos butot balat na lang ang katawan. Lumuhad ako at humingi ng tawad. Michael, ang tanga ko. Sorry. Sorry kung hindi ko naramdaman. Sorry kung iniwan kita. Pero kahit anong iyak ko, hindi na siya didilat. Iniwan ko si Romal. Ginamit ko ang perang iniwan ni Michael para iahon ang restaurant at pinangalanan itong Michael's Pizza House. Araw-araw, bago ako matulog, yakap ko pa rin ang lumang teddy bear na iyon. Ang amoy nito ay naging pinakamabangong amoy para sa akin. Dahil ito ang amoy ng tunay at wagas na pag-ibig, ang pag-ibig na handang magparaya, magtiis, at masaktan, para lang sa ikabubuti ng taong mahal niya. Palagi natin tatandaan. Una, mahalagang magkaroon ng bukas na komunikasyon sa isa't isa. Maraming sakit at pagsisisi ang maiiwasan kung may pagkakaunawaan. At pangalawa, pahalagahan ng mga taong nasa paligid natin ngayon. Dahil hindi natin hawak ang oras, at minsan, kapag napagtanto natin ang halaga ng isang tao, huli na ang lahat para bumawi. At kung naantig ka sa kwentong eto, ano ang masasabi mo? E-comment mo naman sa baba at babasahin natin yan isa-isa. Siya nga pala, wag namang kalimutang kalabitin ang like at mag-subscribe ka na din para maging updated ka sa mga susunod pang video. Salamat!